Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ngayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino man sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Bakit yung walang kasalanan, siya pa ang nahihirapan at napaparusahan? Natanong niyo na po ba yan? Maybe in one of your prayers, you have been asking yourself that, or maybe you have asked that question to God. Why do bad things happen to good people? Totoo naman po nangyayari yan, di po ba? Marami ang mga misis, tumatawag po sa akin, nagme-message palagi, at ganyan po ang paulit-ulit nilang tinatanong sa akin. Father, ano bang kasalanan ko sa aking mister? Hindi ko naman po siya niloko. Nagtatrabaho ako ng mabuti. Sinakripisyo ko po ang lahat para sa kanya. Lumayo nga po ko sa aking pamilya, nag-abroad po ako. Pero kahit na binigay ko na ang lahat, bakit nakuha pang mambabae itong mister ko? San ba ako nagkamali? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Bakit ganito ang balik pa niya sa akin? Meron din po siguro iba sa inyo ang husay nagdadrive. Sumusunod naman sa lahat ng traffic rules. Humihinto kapag meron dumadaan sa pedestrian. Hindi nakikipag-unahan. Pero bakit kung sino pa yung masunurin sa batas, sila pa yung babanggain ng mga kamote drivers? Di po ba? O kaya naman, pinalaki mo ng mabuti yung iyong anak. Pinag-aral mo pa nga sa Catholic school. Kasama mo nagsisimba bawat linggo. Pero nung tumanda na, akala mo kung sino na kumakasagot sa iyo. Umalis sa bahay nyo, naglayas, tinakwil ka, tinatawagan mo, ayaw sumagot, hindi ka na kinikilala bilang magulang. Saan ka ba nagkamali? Ano bang kasalanan mo sa kanya? Hindi mo deserve na gawin niya ito sa iyo. Di po ba? Naalala ko po, meron din tayong isang follower, tinawagan din po ako, nasa hospital siya. At ganyan din po ang kanyang tanong sa akin. Father, palagi naman po akong nagsisimba. Hindi naman po ako masamang tao. Tumutulong ako sa simbahan, nagdodonate ako, nagpapakain ako ng mga mahihirap. Pero bakit ako pang nagka-cancer? Ano bang kasalanan ko sa Diyos? Bakit ako pang binigyan niya ng malubhang sakit? Napakahirap pong sagutin ng ganitong tanong, hindi po ba? Pero yan ang iyak ng napakarami sa atin. Bakit kung sino pa yung mabuti, siya pa yung nakakaranas ng masama. Mga kapatid, bago po kayo magreklamo, bago sumakit ang loob nyo sa Diyos, ito pong isipin nyo. Una, hindi ka naman talaga mabuting tao. Amen? Aminin nyo yan. Tingnan nyo nga po kung may pusod kayo. Pwede po ba? Kung hindi po kayo nahihiya, buksan nyo po. Meron po ba? Meron po ba kayong pusod? Anong ibig sabihin kapag may pusod ka? Tao ka, di po ba? Pinanganak ka. At anong sabi ni San Pablo? That all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kung pinanganak ka, kung buhay ka, hindi malayo
may kasalanan ka. At dahil nagkasala ka, may masama at masamang mangyayari sa iyo. Dahil ang ating mundo, pinasukan din ng masama. So don't expect that this life will always be perfect. Don't expect that you would always get what you plan. Don't expect that your dreams will always come true. Kung nakakatanggap ka ng masama, parte yan nitong masamang mundong kinatatayuan mo, kinabubuhayan mo. Isa lang naman ang tunay na mabuting tao. Baka makalimutan natin, walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus ang may karapatan na magtanong, bakit nakakaranas ng masama ang mabuting tao? Isipin niyo po, no? Walang ginawang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pa nga niyang ginawang mabuti nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Pinakain niya ang mga gutom, pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng panibagong mata ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo, pinatawaran ang mga makasalanan, tinuruan ang mga tao, binuhay niya ang mga patay. Pero anong masakit? Yung mga tinulungan niya, yung mga ginabayan niya, yung mga pinuno niya ng himala at grasya, bandang huli, sila pang sumisigaw, pako siya sa krus. Kung sino yung gumawa ng mabuti, siya pang trinaydor, siyang kinulong, siyang pinahirapan at pinatay. At ang klase ng kamatayan niya ay ang pinakanakakahiya, ang pagkapako sa krus. Dahil nung panahon po ng mga Romano, kapag pinako ka sa krus, kahiya-hiya, dahil aalisin lahat sa iyo, wala ka sa plot, hubot-hubad ka, nandun ka, nakapako, kabitin ka sa krus. In the cross, my dear friends, you would see a good, perfect man, powerless, shamed, and poor. Pero, narinig ba natin, nagreklamo ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Siya ba ay nagalit habang siya'y nagdurusa doon sa krus? Hindi. Nagpatawad pa nga siya. Siya ba ay nagduda na wala ng pag-asa, pananalig sa kanyang ama? Hindi. Buong tiwala, nakakapit pa rin siya, nananalig siya, sumasampalataya pa rin siya sa magandang plano ng Diyos Ama. Kahit na mahirap, kahit na mabigat, niyakap niya ang krus, ang paghihirap, ang pagdurusa. Ang tanong, bakit? Bakit tinanggap ni Kristo ang hirap ng krus? Dahil nauunawaan po ng ating Panginoong Jesucristo, may tatlong halaga ang ating mga sakit at paghihirap. And I also want you to remember these 3 good reasons for our pain and struggles in life. The first one, remember, my dear friends, that pain and our struggles means you are still fighting. Hindi ibig sabihin kapag nahihirapan ka, kapatid, talo ka na. Ang talagang talo ay yung sumuko na. Hindi po ba? Remember the true definition of who a winner is. Ang ganda po nito. A true winner is a loser who tried one more time. Galing po, no? Ganda po, no? Ang tunay na nagwawagi ay ang isang taong talo na talaga pero sumubok muli. Naalala niyo po ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagbubuhat ng krus papunta sa Kalbaryo. Habang bitbit po niya ang napakabigat na krus, ilang beses siyang natumba? 3 beses. Pero bawat pagbagsak niya, bumabangon siya. Hindi ba ganon din sa atin? May mga pagkakataon na talagang nabagsak ka na. Pero ang mas mahalaga ay yung pagkatapos mong bumagsak, mabigo, ay bumangon ka. Remember, it does not matter how many times you fall. What really matters is that in each time when you fell, you stood up again. Mahulog ka, madapa ka, mahalaga, tumayo ka, magpatuloy ka. Naalala ko po ang isang lalaki, sabi niya po sa akin, Father, hirap na po ako sa aking addiction. Pinapromise ko po, nangako ko sa Diyos, magbabago na po ako, pero pabalik-balik po ako. Failure na po ba ako, Father? Sabi ko sa kanya, hindi ka failure. Habang lumalaban ka, you're still fighting. You are winning. If you are struggling, it means
you have not given up. And remember, that's victory in progress. Kaya nga, talagang nahihirapan ka. Yan ang iyong sabihin sa iyong sarili. Yan ang iyong paniwalaan. Na ang aking paghihirap ay isang victory in progress. VIP ako. Anong ibig sabihin ng VIP? Very important person? Hindi. VIP means victory in progress. Kayo nga po, VIP means victory in progress. My dear friends, see your pains and struggles as you're fighting to be triumphant. Napakaganda nung sabi po ni Saint Catherine of Siena that nothing great is ever achieved without enduring much. More suffering, more winning. Pag mo tatakbuhan, buhatin mo ng mabuti, yan ang daan ng iyong tagumpay. Amen? But secondly, ang halaga po ng ating mga paghihirap at pagdurusa, ito, that our pains and strugglings means you are becoming stronger. Wala naman pong pumapayat na nakaupo lang. Di po ba? Wala naman lumalaki ang katawan, nagkakaroon ng muscle na hindi nagbubuhat ng weights. Gusto mong tumalino, kailangan sumakit ang iyong ulo sa kakaisip. Ganyan din po sa pananampalataya, kapatid. Kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, hindi lalago, lalakas ang pananalig mo sa Diyos. Kaya nga po napakaganda din nung turo, sabi ni Padre Pio. He said, if you knew the value of your sufferings, you would never give it up. Di mo bibitawan ang mga pagsubok mo sa buhay kung nauunawaan mo ano ang halaga, kabutihan na binibigay nito sa iyo. Alam niyo po, bilib na bilib po ako dito sa bilyonaryo na kababayan natin, si Mr. Ramon Ang, yung pong bilyonaryong CEO ng San Miguel Corporation. Bakit? Napanood ko po yung kanyang interview. Sabi niya, ganito niya pinalaki yung kanyang mga anak. Hindi po sa layaw. Pinapasok po niya sa planta. Pinagtrabaho niya kasama ng mga ordinaryong manggagawa yung kanyang anak. At ang kanyang habilin, advice, sabi, kung saan sila kumakain, kumain ka. Sabi niya, huwag kang kakain sa labas, sa fast food, sa mga restaurant, magbaon ka. Huwag kang magdadamit ng mamahalin. Simple lang, kung ano yung uniforme nila, gayahin mo. No? Kaya nga po, lumaki ng matitino, hindi spoiled yung kanyang mga anak. Ang tanong, pinaparusahan po ba ni Ramon Ang yung anak niya? Di ba hindi? Yung paghihirap na gusto niyang daanan ng kanyang anak ay isang pagpapalakas at paghahanda dito sa kanyang anak para pag siya na ang humawak ng pera at kapangyarihan, hindi niya ito aabusuhin. Di po ba? See, pain and suffering prepares you. It creates within you a good and strong character. Kaya nga po, my dear parents, I want you to remember this. The best gift that you can give to your children is poverty. Bigyan niyo po ng hirap, hayaan niyo dumaan sa pagsubok ang inyong mga anak. Do not raise your children rich. Huwag niyo pong papalakihin sa luho, sa layaw ang inyong mga anak. Bakit? Because you must understand that bad times make good men. Good men makes good times. Good times make weak men. And weak men makes bad times. Kapag ang tao dumaan sa hirap, yan ang nagbubuo sa kanya ng isang pagkatao na may pagnanais, gumawa ng isang mabuting kalagayan at panahon. May halaga ang sakit at pagdurusa. Raise your children to be comfortable in struggle because it builds in them a good character. Amen? But third and last, the value of pain and struggle is, it means you are walking in the same road with Jesus. Yan nga po, napakaganda rin nung turo ni Padre Pio, sabi niya, that suffering is a gift from God because it is a sign that your soul is very close to Him.
Every cross that we carry is shared by Christ. Kung nga mismo ang ating Panginoong Heso Kristo dumaan sa hirap at pagdurusa, tayo din. At kailangan natin yan kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. You can never be resurrected unless you suffer and die. Amen? Magkasama po yan. Suffering, death, and resurrection. Kaya ang struggle ay hindi lang po tanda ng kapahamakan. Kung hindi, ito ay tanda, sign. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda din po nung turo ni Mother Teresa. Ang sabi niya sa atin, that pains, sorrows, and sufferings are but a kiss of Jesus. Kaya nga po, ano yung magandang sabihin sa harap ng iyong mga problema at pagsubok? Ito po, repeat after me. Chup chup, mua mua. Yan po sabihin nyo. Yan sa inyong mga paghihirap. Ano bang mga krus mo sa buhay? Halikan mo, yakapin mo. May problema ka sa pera, rami kang utang. Ano sasabihin mo? Chup chup, mua mua. May sakit ka, hindi ka gumagaling. Ano sasabihin mo? Chup chup, mua mua. Ang asawa mo, hindi ka na mahal. Subukan mo, halikan mo, yakapin mo. Chup chup, mua mua. The best response to pain and to our struggles is joy and love. Hindi po galit, hindi po inis. Lalong nagiging mabigat ang iyong buhay, nahihirapan ka na, magagalit ka. Dodoble yan, yung hirap mo. Ang pinakamagandang tugon sa krus ay pagmamahal at tuwa. Amen? Kasi sabi po ni St. John Marie Vianney, suffering born with love is no longer a suffering. It is a gift. Ganda po, no? Kapag niyayakap mo ang mga pagsubok mo na may pagmamahal, yan ay nagbabago. Yan ay nagiging iyong regalo. Patid, wag ka masyadong serious sa iyong mga paghihirap at problema sa buhay. Kung masyado kang serious at malungkot, iiksi ang buhay mo. Tatanda ka agad, manghihina ka, at agad kang mamamatay. Tanong ko po sa inyo, ano ba mas gusto nyo? Buhay o patay? Buhay. Oh, tahimik kayo, patay na yata. Ha? Ano po mas gusto nyo? Buhay o patay? Buhay! At ano po ang parte ng buhay? Sakit at paghihirap. Di po ba? But if you want your life to have 3 B's, na po yung 3 B, bearable, beautiful, and better. Ha? You need the secret ingredient, love. With love, life becomes bearable, beautiful, and better. Ito po ang good news, mga kapatid. Hindi po nagtatapos ang kwento natin ng ating buhay sa Kalbaryo. The cross did not end in defeat, but the cross ended in the resurrection. That's why struggling is not failing, because every cross you carry with Christ leads to new life. May kakilala po akong isang OFW. Sabi po niya sa akin, Father, ang hirap ng trabaho ko sa abroad. Naho-homesick ako madalas. Dami kong tinitiis. Lungkot, pagod, pangungulila, minsan diskriminasyon sa ibang lahi. Pero kapag nakikita ko yung mga anak ko sa Facebook, kikita ko masaya sila, nag-aaral sila. At nakikita ko unti-unti natutupad nila ang kanilang mga pangarap. Nawawala lahat ng aking pagod. Worth it. Sulit lahat ng aking pagod at paghihirap at sakripisyo. That is the cross, my dear friends. It is struggling, yes. It is sacrifice, yes. But it is never a failure. Because love makes every cross a triumph. Kaya nga mga kapatid, as we gaze upon the cross today, remember this. The cross is not just a symbol of pain. It is a symbol of love that wins. Your struggles are not your failure. Your struggle is one step closer to victory. Remember, struggling means you are still fighting. Struggling means you are becoming stronger. And struggling means you are walking with Jesus. So the next time, sobrang bigat ng iyong nararanasan,
Huwag mo nang itatanong, sasabihin, wala naman akong kasalanan, bakit ako nahihirapan? Pero ang dapat sabihin mo at dasalin, Lord, nandito ako. Alam ko, kasama kita. Pagkasama kita, hindi ako matatalo. Hindi ako mabibigatan. Kasi bandang huli, kung may pagmamahal ang lahat ng ginagawa mo, may pagkapanalo, magwawagi at magwawagi ka. Remember that love wins in the end. Bandang huli, ang nananalo ang pagmamahal kahit na ito'y dumaan sa napakaraming hirap. Makahirap ka, maka nalulungkot ka ngayon. Ano ang dahilan? Kukulang ka sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, itong ating dasal at panalangin sa banal na misang ito, patagdag pa tayo ng pag-ibig at pagmamahal galing sa Diyos. Para ang ating mga krus, ang ating mga hirap, ang ating mga pagdurusa, ay magbago at bandang huli maging tagumpay. Di lang ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan.